Sa kabila ng pagbabanta sa kanyang buhay, kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na siya ay protektado ng Moro National Liberation Front o MNLF. Ayon kay VP Sara, handang magbigay ng seguridad ang MNLF sa anumang oras upang masiguro ang kanyang kaligtasan. Ang nasabing hakbang ay bilang tugon sa mga ulat ng pagbabanta sa kanyang buhay ni Romel at Pangulong Ferdinand Cuting Jr. Ipinaliwanag ni VP Sara na malaki ang tiwala niya sa MNLF bilang mga kaalyado at tagapagtanggol. Dagdag pa niya, mahalaga ang papel ng MNLF sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa Mindanao, kaya't makakasiguro siyang ligtas siya sa kabila ng mga banta. Ang pagkilos na ito ay isang indikasyon na handang kumilos ang MNLF upang ipagtanggol ang kanilang mga kaibigan at kaalyado sa pamahalaan. Samantala, nagpahayag naman ng pagkakabahala ang publiko sa lumalalang tensyon sa pagitan ng lider ng bansa. Patuloy na nananawagan ng mga mamamayan at iba't ibang grupo para sa kapayapaan at pagkakaisa, lalo na't maraming isyu ang kinakarap ng bansa sa kasalukuyan. Habang naghihintay ng mga karagdagang detalye, umaasa ang lahat na magkakaroon ng maayos na solusyon sa isyung ito. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Kaibigan, kailangan na niyang mag-resign, kailangan na niyang bumaba sa pwesto. Ito mga kaibigan, ipakita ko lang sa inyo guys ha. Ipakita ko lang po sa inyo. Okay? Ito po yung sinasabi ko sa inyo guys. Itong, wait lang, lakihan natin para makita po ng lahat. Pakibasa po sa inyong screen mga kaibigan. Pakibasa po. Ayan po, ayan po yung balita guys, oh. Basahin ko lang ha, sabay-sabay po nating basahin. Arigato, Marisa ha, arigato, gozaimasu. Ito, basahin ko lang guys ha. VP Sara, okay, makinig kayo mabuti ha. VP Sara followers urge PNP chief to step down. Naku, nananawagan na rin sila mga kaibigan na mag-step down na daw si PNP chief. Ito, basahin natin ang balita ngayon. Kapapasok lang po na balita. Davao City supporters of former President Rodrigo Roa Duterte or the FPRRD warned Philippine National Police PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil that they will hold him accountable if anything happens to Vice President Sara Duterte. Nako, pag may nangyari po sa ating mahal na Vice President mga kaibigan, ang sabi dito, itong si Marbil, he will hold him or they will hold him accountable. Ibig sabihin guys, mananagot po kayo. PNP Chief Marbil, mananagot kayo sa taong bayan pag meron pong nangyari sa aming mahal na Vice President. Yan po ang panawagan ng mga followers po. Kaya ito mga followers po, mga kaibigan, ng ating mahal na Vice President, gumawa po sila ng open letter. Nako, eto na, basahin natin yung open letter. Umpisahan kaagad natin guys, kasi mainit-init pa ito. Ha? Mainit-init pa ito mga kaibigan. Gumawa po sila ng open letter. Okay? Basahin natin ha. Sabay-sabay po nating basahin guys itong open letter na to. Ito po mga kaibigan, ayan. Lakihan natin para mabasa po ng lahat ha. Ayan po. Ayan. Nakita nyo guys? Nakita nyo? Nababasa nyo ba mga kaibigan? Pakitingin po yung screen nyo guys. Pakicheck po. Ayan o. An open letter to the PNP chief. Okay, pangalawang open letter na to ha. Kasi yung first na open letter, galing po yon sa ating mahal na Vice President. This time, ito na. Mga supporters na po mga kaibigan. Medyo delikado na po dito si Romel. Delikado ka na dito, ha? PNP Chief, delikado ka na dito. Okay, basahin natin guys. Lakihan natin para lalo pong para mabasa po ng lahat. Ayan po. Oh.
Romel Marbil. Buti dito may Marbil kasi kay Vice Presidente, Romel lang eh. No, Romel lang yung kay VP Sara, di ba? Dito may kompleto dito. Romel Marbil. Okay, basahin natin. The moment Vice President Inday Sara Duterte dropped the bomb, exposing your shenanigans. Ibig sabihin ng shenanigans, yung kanyang kanyang pag-expose ng kanyang walang kwentang yung walang kwentang abuse of authority. Yun ay ibig sabihin ng shenanigans, no? Parang yan eh, parang scam. PNP chief, scam ka pala eh. Oy, biro lang ito basahin natin The moment Vice President Inday Sara Duterte dropped the bomb exposing your shenanigans and grave abuse of authority, we have decided we will no longer take everything sitting down. Nako, hindi na po pwede ito, sabi. Ibig kasing sabihin nito, guys, we will no longer take everything sitting down. Ibig sabihin, guys, hindi na po namin ito papalampasin. Naku. Hindi na po namin ito papalampasin sa mga ginagawa mo, Romel Marbil. Lest you forget, Sara Zimmerman Duterte had the highest number of votes in the country's electoral history. Tama, di ba? Tama yung sinabi dito, guys. Si VP Sara po ang may pinakamataas na vote or number of votes sa electoral history. Wala pa pong nakakagaya, guys. Si VP Sara lang po ang may pinakamataas na nakuhang boto sa history ng electoral history ng Pilipinas. Wala pa pong nakalampas sa kanyang boto. In fact, itong si Bangag hanggang 31 million lang siya, pero sabi po ni Attorney Glenn Siong, hindi po 31 million ang kanyang nakuha. Ang kanyang nakuha is around 20 million lang kasi nang daya nga, 'di ba? Sabi di umano, sabi ko di umano, sabi po ni Attorney Glenn Siong, nang daya sila kaya ang nakuha niya 31 million, pinataas lang, no? So, yun po yung story diyan. Pero si VP Sara po, legit po na meron siyang 32 million votes. Okay? PNP chief, makinig po kayo dito. Ang sabi dito, guys, 32 million Filipinos entrusted her with their lives and future. Not a whim, like you will ever undermine that overwhelming mandate that even you alleged lords and masters will ever eliminate our duly elected vice presidents from the Philippines political landscape. Not in 2025, not in 2028, not in this lifetime, mga kaibigan. Galit na po. Grabe. Sa letter pa lang na to, guys, galit na po ang mga supporters po ng ating mahal na Vice President. Talagang mafe-feel nyo, guys, ang galit. Sobrang galit po dahil sa ginawa nila kay Vice President Sara Duterte. Nagalit talaga ang mga tao, lalo na po yung mga supporters. Kasi hindi po makatarungan eh. Okay, tuloy natin. Pangalawa, ito po, lakihan natin para mabasa ng lahat. Ayan po. Okay, basahin natin, guys, While we understand that you are just a pawn, okay, tinawag pong pawn. Si PNP chief po, mga kaibigan, tinawag na pawn. Alam mo ba ibig sabihin ng pawn? Parang sa chess. Parang sa chess po, mga kaibigan, sa larong chess. Etong si PNP chief ay isa lang pawn. Biro mo, pawn ka lang pala. In the grand scheme of things, allegedly, we would like to remind you that you took an oath to serve and protect the Filipino nations. VP Inday has given the assurance that you taking the majority of her security personnel would never be a hindrance for her to perform her duties. We knew that she did not to calm down the angry Filipinos who have become witnesses to your blatant disregard of due process and human rights. Sapol, boom! Kasi hindi mo ginagalang ang human rights or yung due process.
Di ba? Hindi naman talaga nila ginagalang. Di ba? Hindi naman talaga nila ginagalang ang due process sa human rights. Dahil po sa ginawa nila sa Kingdom, ginawa nila sa Davao, hindi po, wala pong paggalang yun. Dahil hindi kayo sumunod sa totoong proseso. Kasi kung may paggalang kayo, dapat sumusunod kayo sa proseso. Pero anong ginawa nyo? Grave abuse of authority ang ginagawa nyo. Dahil kayo ang nasa pwesto, inaabuso nyo ang inyong mga power. O, tuloy natin guys. Tuloy natin. Ito po, lakayan natin para mabasa po ng lahat. Yan. You, sabi you, ikaw, sabi ikaw, of all government officials, should be the first one to call out the NAIA personnel who took screenshots of the Vice President's departure footage. How about the breach of protocols? How about the right to privacy? Your oath was to serve and protect not just the masters, but every Filipino. VP Sara Duterte is a Filipino who deserves fair treatment and equal protection. Kasi po mga kaibigan, kasi po guys, ang nangyari po dun sa NAIA, meron pong paglabag doon. May paglabag po doon mga kaibigan sa protocol. Kasi meron po tayong tinatawag na right to privacy. Pero anong ginawa nila? Pinicturean nila galing sa CCTV. Pinicturean nila ang Vice Presidente na kasama po ang mga anak na mga minor de edad at ang kanyang asawa. Na-expose po sila guys. So hindi po tama yun. May paglabag po doon sa right to privacy. Na dapat itong si PNP chief, siya mismo ang mag-imbestiga. Siya mismo ang magpatawag kung sino man yung nasa NAIA. Kung sino man yung gumawa niyan, dapat imbestigahan. Pero anong ginawa ni PNP chief? Anong ginawa ni PNP chief? Wala siyang ginawa. Hinayaan lang nila mga kaibigan. Wala man lang investigasyon, wala man lang pinatawag. Diba? Kahit isa man lang doon, ipinatawag nila para sana matanong kung sino ang kumuha ng picture na yon at ipinakalat sa mainstream media. Diba? Pinakalat yun eh. Pinakalat sa mainstream media. Yung picture na yon. Kaya, si Vice President Sara Duterte, syempre guys, ina siya eh. Mother siya eh. Nag-alala siya ngayon sa kanyang mga anak. At anong ginawa nila? Nag-casing pa sila doon sa bahay ng ating Vice President. Ibig sabihin casing, nag-surveillance pa sila. Mga hinayupak talaga kayo. Maribik, thank you very much. Ayun, 99 pesos. Ayan, more blessings po ha, Maribik ha. Ayan, pakulay palipad po mga kaibigan. Thank you very much. Pakape. Kape muna tayo. Oh, di ba? Mga hinayupak. Anong ginawa nila doon sa bahay ni VP Sara? Sinurveillance nila. Tinanggalan nyo ng national security, sinurveillance nyo pa siya. Kinuhaan nyo pa siya ng photo sa NAIA. So kaya po, ang mga tao guys, mga supporters po ni VP Sara, nagalit na. How about, ito, tuloy natin. How about your men casing her rented house, putting in danger the lives of her children and family? How long will you remain under the influence of those who seem determined to remove the woman who has taken a stand against a troubled administration you're associated with? Napakatindi ng sinabi dito guys. Talagang tuta ka, ha? PNP chief, tuta ka talaga. Tuta ka. Tuta ka ng amo mo. Ayan o, nakalagay o. Kung ako, i-translate ko to, simple lang. Tuta ka. Ha? PNP chief, tuta ka. Wala kang sariling panindigan. Sunod-sunuran ka lang.
Tango ka lang ng tango. Sa bagay, sabi nga nila, order. May order daw. O sige, palampasin natin. Order. O, tuloy natin. How can you run after criminals when you are allegedly working for one? O see? Napakatindi ng sinabi dito, guys. Paano ka daw mga habol ng mga kriminal, ang pinagsisilbihan mong amo ay kriminal din. Kaya nga siya inappoint. Kaya siya inappoint, guys. Kasi oto-oto eh. Alam mo, itong si Bangag, mahilig sila mag-appoint ng mga oto-oto. Yung nauutusan nila, yung hindi nagrereklamo, yan ang mga gusto nila. Yan, si Tambaluslos, yan. Sila si Larry Tabogo. yan ang gusto nila. Yan, si General Torre, isa pa yan. Yan ang gusto nila, mga kaibigan. Yung nauuto nila, guys. Yung kayang-kaya nilang utuhin. Di ba? Ito, sunod-sunuran lang to eh. Sabi nga, paano ka nga hahabol ng kriminal kung yung pinagsisilbihan mong amo ay kriminal din? Tama din naman. Tama din naman yung tanong. Tuloy natin. Also, can you give an update of the increasing number of missing children? Can you also check the country's current crime index? See? Magbigay kayo daw ng update, PNP Chief, sa mga nawawalang mga bata. Bakit daw wala kayong update? Busy kay BP Sara. Busy kay sa Davao. Pero ang dami na pong nawawala ng mga kabataan, mga personalidad. Pero wala po kayong pakialam. Wala po kayong update. Wala po kayong balita. Magbigay kayo ng update. Pati yung nangyayari ngayong mga krimen sa bansa natin. Naglipana na po ang mga zombie, ang mga kriminal, pati yung mga nangunguha ng mga bata, wala pa rin kayong ginagawa. Sus, Mariosip naman kayo. Kaya nananawagan na po ito. Panawagan na po ito sa inyo. Bakit po wala kayong ginagawa, sir? Bakit kayo busy kay BP Sara? Bakit si BP Sara yung tinatarget nyo? Hindi naman siya ang Pangulo. Ha? Si BP Sara po hindi naman siya ang Pangulo. In fact, nung bagyo, hinahanap nyo ang Vice President. Hindi naman patay ang Presidente. Bakit hinahanap ang Mariosip? Grabe kayo. Inuuna nyo pa yung Mariosip. Ewan ko sa inyo. Tuloy natin. Ito na po yung pinakahuli. Ito na po yung pinakahuli sa open letter po. Basahin natin. Romel ha, nakalagay dito ha, Romel. But you're not having balls big enough to stand your ground to serve and protect the people. Maybe it's about time that you sit down in silence and reevaluate yourself, your future, and your legacy. Ito ba ang gusto mong maging legasiya ni Romel Marbil? Tama. Kailangan umaksyon na po kayo, PNP Chief. Huwag po kayong magpauto. Ito ba yung gusto mong legacy, PNP Chief? Isipin nyo ang iyong future. Dahil sayang po ang inyong pinag-aralan, sayang po ang inyong pagiging general, at hindi po kayo tatayo sa katarungan. If anything happens to BP Sara, if anything happens to BP Inday Sara, now that 32 million of us Filipinos will hold you accountable. Makinig kayo dito ha, ulitin ko ha. If anything happens to VP Inday Sara, know that 32 million of us Filipinos will hold you accountable. 32 million po, Mr. PNP Chief. 32 million po ang hahabol sa iyo. Pag meron pong nangyari sa aming mahal na Vice President. Tandaan niyo yan, pati mga OFW kasama dito.
Ang mga OFW, willing sila mag-donate, willing sila magbigay para po sa proteksyon ng ating mahal na Vice President. Tandaan nyo yan, 32 million ang bumoto kay Inday. Pag may nangyari kay Inday, nako, magtago na kayo. Dahil hahabulin kayo ng 32 million na votes na bumoto kay VP Inday. Dahil ang ginawa nyo kay VP Inday, ang ginawa nyo sa Davao ay hindi makatarungan. Na dapat talaga kayong mag-step down na kayo. We will storm to the highest court of the land to make sure that you will pay for your crimes. So while there is time and while you can still redeem what is left of your dignity and pride, please have the delicadeza to resign. Baka mahalin at igalang ka pa ng mga Pilipino. Tama. FPIRD supporters. Okay, ulitin ko ha. We will storm the highest court. Ibig sabihin, hahabulin ka namin hanggang sa pinakataas-taasan na korte. Pinakataas-taasan na korte sa land or sa Pilipinas to make sure that you will pay for your crimes para pagbayarin ka sa iyong mga ginawang mga krimen. So habang may panahon pa, habang may oras pa, while you can still redeem what is left of your dignity, hanggang may natitira pang dignidad sa iyo, sa inyong pride, please have the delicadeza to resign. Mag-resign ka na lang daw, PNP Chief. Panawagan po yan ng mga FPRD supporters, hindi po galing sa akin to. Open letter po to, binabasa ko lang po. Baka mahalin at igalang ka pa ng mga Pilipino. Ayan po ang open letter, mga kaibigan, for to PNP Chief. Galit na po, mga kaibigan, ang mga supporters ng ating mahal na Vice President. Ngayon, lesson learned ito. Lesson learned ito sa lahat. Lahat ng mga opisyal ng bansa na to na walang ginawa kundi magpauto, sunod-sunuran, mga tuta, na wala kayong mga sariling desisyon, wala kayong sariling panindigan, hindi nyo kayang tumayo sa sarili ninyo dahil takot kayo kay bangag, takot kayo kay ahas. Dahil baka mawalan kayo ng pwesto, baka mawalan kayo ng pera. Ganun yun. Yun ang katotohanan. Diba? So sana po, mga kaibigan, makarating ito kay PNP Chief para naman may masmasan siya at magising niya sa isang umaga, bago na siya. At mas maganda, mag-step down na lang po kayo. Ayan po, mga kaibigan, Ito po, pakita ko lang sa inyo, guys, Ito po yung balita kanina. Pati po si Senator Bongo, mga kaibigan, ay wala na rin po security. Tinanggalan na rin po si Senator Bongo, mga kaibigan. Tinanggalan na rin, guys. Matindi talaga itong mga to. Ibang klase kayo. Pati si Senator Bongo, biktima din, mga kaibigan. Dahil nga, Duterte supporter po. Ito, pakinggan po natin, guys, ang update. I am on the record as saying, pag may nangyari kay BP Sara, suspect si Marbel. Ako malinaw, baka may plano sila laban kay BP Sara at laban sa lahat sa amin at tinanggalan ng security. Kaya nga po, pag may nangyari sa amin, ang unang suspect po dyan, yung mga nagtanggal na aming mga tao na nagbibigay ng seguridad. Di ba obvious naman yun? Alam mo, gaya ng aking sinabi, ang seguridad, kapag hindi mo pinagkakatiwalaan ng nagbibigay ng seguridad, wala ka rin seguridad. So, ang importante, hindi lang merong tao na nagtalaga na magbantay sa'yo, kung hindi mas importante na pinagkakatiwalaan mo yung mga taong nagbabantay sa'yo. Yung paunang salita ni VP Sara, attorney, wala nang wala nang PNP chief,
Wala ng general, diretso na open letter to Romel Marbil. Romel. Tapos kama agad, diretso na. Kumbaga makikita natin na galit na galit itong pangalawang pangulo sa pangyayari at tila nawawalan na rin siya ng respeto dito sa PNP chief. Mas malalim ang tingin ko dyan. Hindi lang yan respeto. Yan ay pagkilala ni VP na yung mga ginagawa ngayon ni Marbel ay hindi sang-ayon sa inaasahan sa isang profesional na kapulisan. Kaya tinanggal niya yung titulo. You're not conducting yourself as a professional member of the PNP and you do not deserve to be addressed by your title. So hindi lang po galit yan. Yan po talaga ay paghiwatig ang iyong gawain, hindi gawain ng isang profesional na pulis. Well, una-una, no? Sa taong bayan muna. Sa taong bayan muna, yan ay magiging dahilan para talagang lalo pang mabawasan ang tiwala sa kapulisan. Na nakakalungkot dahil nung panahon naman ng ama ni Vice President Duterte, kaya nga siya dinadawit ngayon sa so-called extralegal killings at dinidimanda sa ICC kasi talagang pinanindigan niya ang mga pulis. Ang sabi niya, talaga namang violente itong war against drugs, bakapan ko mga pulis pag tamang ginagawa nila. Dinoble pa nga niya ang sweldo. So nakapagtataka na itong si Marbel ay parang ang bilis pakalimot, no? Na nung minsan, kaya nga ngayon nasasakdal ang Presidente Duterte sa mga kaso dyan sa ICC dahil pinanindigan niya ng lahat ng napatay ng pulis ay nagkaroon ng banta sa buhay ng pulis. Now, sa taong bayan, kung ang buhay ng Vice President na pinakamataas na mandato ang nakuha sa huling eleksyon ay hindi mabigyan proteksyon ng kapulisan, paano pa kaya yung ordinaryong mamamayan? Meron pa ba silang aasahan na mabibigyan sila ng proteksyon para sa kanilang mga buhay? No? At syempre, sa hanay ng mga pulis, hindi nila maintindihan kung paano magagawa ito ng kanilang hepe. Samantala ngayon, pinagbabayaran ng ama ni Vice President yung paninindigan niya na suportado niya ang kapulisan, maski siya pa ay mapakulong. Sagot niya ang gawain ng mga kapulisan dahil importante yung naging papel ng pulis dito sa droga, yung gera laban sa pinagbabawal na droga. Posible bang mangyari kung yung assassination plot na ginawa doon kay dating US President Trump, maaari ho bang mangyari din yan kay VP Sara? That's on Marbel pag binangyari yan. Ang iisipin ng tao, kaya pala tinanggal ng pulis para magkaroon ng pagkakataon na mapatay si VP Sara. That's on him. Yes, narinig niyo yun mga kaibigan? Posible po na talagang magiging suspect po itong PNP chief na to mga kaibigan pag may nangyari po talaga kay Vice President Sara Duterte. Kasi wag po nating ipawalang bahala po ang nangyari sa Amerika, ang nangyari po sa dating Pangulo ng Amerika na si Trump. Pwede po mangyari guys, no? Anything could happen. Wala po tayong wala po tayong control dyan mga kaibigan. Ngayon, tinanggalan mo pa ng security, lalo pong talagang magdodoble po guys mga kaibigan ang pangamba dyan. Dahil nga, delikado nga talaga eh. Panahon po ngayon ng gurguran. Alam naman natin kung sino nang gugurgur dyan. Di ba? Alam na alam ng lahat yan. Marami kasing ibig sabihin ng gurgur no? Gugurgurin ka sa Facebook, gugurgurin ka sa YouTube, gugurgurin yung platform mo, gugurgurin ka mismo ni Ahas, ni Satanas. Itong tambaluslos na to, isa pa yan. Yan sila si Bangag. Delikado. Delikado po ngayon dahil nga ilang buwan na lang mga kaibigan, filing na po ng COC, Certificate of Candidacy mga kaibigan. Kaya nga, delikado eh. Bakit tiniming nyo pa? Bakit ngayon pa? Kasi nga, maraming factors yan guys eh, kung bakit po nila ginawa talaga yan. Kasi nga, lumabas yung video. Yung sona niya, palpak. So, para ma-divert ang mga tao, ayan. Yan ang ginawa nila. So, mga salbahis talaga sila mga kaibigan. Delikado po talaga ang ginagawa nila ngayon. Diba? Lalo na po ito guys, pakinggan po natin si Mayor Baste. Pakinggan po natin si Mayor Baste ng
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!